Magandang hapon po sa lahat po ng ating po mga kapatid, mga kaibigan at mga taga-subaybay ng ating pong programa tuwing alas 5 po ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes at saka po yung Sunday ang ating pong live worship celebration. So, hintayin lang po natin ang ating pong mga kapatid na mag-view. At dun sa mga naka-view na, pwede na po kayo mag-mention ng mga gusto po ninyong mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak, mga kasamahan na gusto po ninyong mapanood ang ating pong live streaming today para po marami pong makarinig ng salita ng Panginoon na nagpapalakas sa ating pong mga kalooban, lalo na po sa ganito pong mga panahon. So ito po yung part 2 po natin ng ating pong lesson kahapon. Pero muli ulitin ko po, meron po tayong YouTube channel, doon po tayo nag-upload yung pong mga live stream po natin, ina-upload po natin doon. So pwede po ninyong ulit-uliting panoorin para po napapalakas po tayo. At the same time, naglalagay po tayo roon ng ilang mga videos. Una po, yung 2 minutes video po natin. So, maiksi lang, 2 minutes. So, ilang mga pangungusap para tayo po ay tumawa o kaya ay mapalakas. Tapos, meron din po tayo rong mga joke o kaya, ano bang tawag doon? Mga funny videos para po tayo ay sumaya naman sa ganitong mga panahon. So, kayo po ay mag-subscribe and click the bell para po lagi kayong ma-notify sa ating pong mga new videos na ina-upload po roon. Okay po. So, tayo po yung magpapasimula na po ng ating pong live streaming ngayong pong araw po na ito para po sa part 2 na ating pong pinag-usapan kahapon. Doon po sa mga ngayon lang po makakapanood nitong part 2, puntahan lang po ninyo yung aking pong link, yung aking channel, YouTube channel, o kaya kahit dito sa FB. Panoorin po ninyo yung part 1. Okay po. So, bago po tayo magsimula, ating po muling pakikinggan ng isang tanging bilang ng ating po mga na magkapatid, Ate Mape and Ate Mikey, para po awitin ang Still na muli isa pa po sa mga tinagalog po natin. So hindi po kayo nagtatanong, mahilig po akong magtagalog ng mga kanta. So Direk, bakit tinanggal mo na sa akin? Talaga si Direk sige.
po at papuri sa ating pong Panginoon sa napakagandang awit na nagpapaalala po sa atin na kahit gaano karami at kalalaki ang mga bagyo, tayo po ay magtatagumpay kasi ang ating Panginoon, ang ating pong hari at napakalakas na tagapagsanggalang at tagapagtanggol sa ganito pong mga panahon. So muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy na para po sa ating pong part 2 ng ating pong usapin kahapon. Sabi natin, dapat ang maging dialogue natin, araw-araw ng buhay, paggising pa lang ng umaga, sasabihin na natin agad, I will survive. We will survive. Ganyan tayo dapat. Ano po, kahit na meron niyo pong lugar, kahit meron na pong mga marami ng PUI, marami ng PUM sa inyong lugar, pataas ng pataas ang case natin sa ating bansa at sa buong mundo, whatever it takes, we will survive. Diba? Ganyan tayo dapat kapositibo. So, learn from Jesus. Lahat ng uri ng pagdurusa naranasan na ng Panginoong Hesus. Pero ang lakas ng kanyang loob na harapin ang lahat ng ito maging sa pagpapako sa kanya doon sa krus. Diba? Ipinagkanulo siya ng kanyang alagad, ikinaila ng isa pa niyang alagad, iniwan siyang mag-isa, diba? Pinako sa krus, hinambalo, sinampal, at kung ano-ano pang mga ginawa sa kanya. Kaya yung isa sa mga sikat niyang statement do sa ika-6, di ba? Sabi niya, Tetelestai, it is finished. Sigaw yun ng pagtatagumpay. Dapat yan ang sinisigaw din natin daily. Sasabihin natin, Tetelestai. Ano po? It is finished. Or we will survive. Yan ang ating mga sinisigaw. Ano po? So, napakahalagang bagay niyan na dapat po natin ginagawa. Kaya, ngayon pong araw na ito, habang kayo po'y nagme-mention o mamaya, i-share po ninyo ang ating pong live streaming, lagyan nyo ng hashtag, we will survive. Pwede po ba yon, mga kapatid? Pwede ba? Sumagot kayo. Hindi ko kayo marinig. Pwede? O, ayun. Narinig ko na po kayo. Lagyan nyo ng hashtag, we will survive. Para tayo nakakapagpalakas ng kalooban ng mga tao sa paligid natin, and even us, lumalakas po tayo. So, how Jesus survived? Paano ba nag-survive ang Panginoon kahit dumanas siya ng mga iba't ibang uri ng mga pagdurusa sa buhay na dapat natin ginagaya? Una, sabi natin kahapon, meron siyang mga isinama. Meron siyang mga kaibigan, meron siyang mga alagad, merong mga tao sa paligid niya na pinili niyang magdusa na meron siyang kasama. So, pinili ni Jesus na may kasama sa pagharap ng kanyang mga dinadanan sa buhay. Hindi niya hinarap mag-isa. Ganun tayo dapat. So, be friendly. Lalo na sa ganitong panahon. Sabi ko nga sa inyo kahapon, huwag nyo nga awayin ng kapitan nyo. Huwag nyo nga awayin ng barangay tanod. Huwag nyo nga awayin ng mga pulis. Huwag nyo nga awayin ng mga volunteer, ang mga kapitbahay, ang ating mga government officials. Kasi kailangan natin sila sa ganitong panahon. Kailangan natin ng tulong. Nadidelay lang siguro yung mga tulong, pero darating yan. Kasi yun, sabi nga ng joke, baka raw ang mga relief goods naka-home quarantine din. So, lalabas din yan. Pero, hinay-hinay lang po tayo. Kasi kailangan natin talaga ng tulong ng isa't isa. Sa ganitong panahon, hindi natin kailangan magsisihan, hindi natin kailangan magturuan. Sa ganitong panahon, tayo po ay nakikipagtulungan. Kailangan nila ng tulong natin, kailangan din natin ng tulong nila. Kaya 'di ba sabi ng mga frontliners, stay home. Kayo manatili sa bahay nyo. Bakit? Kasi kami, nasa labas, tinutulungan namin kayo. Tulungan naman ninyo kami, sabi nila, na huwag kayong maglalabas para hindi na lumawak yung epidemyang ito. Yung pagkalat
ng karamdamang ito. Sa pangalawa, ito yung ating pag-uusapan. So, paano nag-survive ang Panginoong Hesus? Sa pamamagitan ng pananalangin. Ang Panginoong Hesus, hinarap niya ang lahat ng pagdurusa through prayer and being prayed for. So, siya ay nananalangin at humihingi ng mga pananalangin. So, yan ang napakahalagang dapat natin ginagawa. So, ang ating pong Panginoong Hesus, ano sabi doon sa Matthew 26:36? Dumating si Jesus, nakasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani at sinabi sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito samantalang ako'y pumaparoon doon. Diba? At manalangin. So, anong ginawa niya doon sa verse 38? Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila na mamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mangatira kayo rito at mangagpuyat sa akin. So, nung humarap ang ating Panginoong Hesus sa sobrang hirap ng kanyang mga sitwasyon na dinadaanan, nanalangin siya. At hindi siya basta nanalangin, humingi rin siya ng mga panalangin. So, sabi niya sa kanyang mga alagad, hali kayo, samahan ninyo ko to pray. So, hindi lang tayo basta nananalangin, humihingi rin tayo ng panalangin ng iba. Hindi lang tayo basta humihingi ng panalangin sa iba, dapat nananalangin din tayo. Kasi maraming mga taong hilig humingi ng prayer. Pero sila mismo hindi nagpe-pray. So mali rin yun. Dapat both. Pareho. Nananalangin kayo at humihingi kayo ng panalangin sa iba. So napakahalagang bagay niyan para mapaglabanan natin ang anumang hirap sa ating pong mga buhay. Sabi ng Psalms 50 verse 15, and call on me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. May paanyaya ang Panginoon dito Hindi lang ba sa paanyaya, may pangako pa. Sabi niya, hali kayo, lumapit kayo sa akin, tumawag kayo sa akin, at bawat tatawag sa akin, sabi niya, ay aking tutulungan. Yun ang gagawin ng ating pong Panginoon. So, nawala, namatay. So, yun ang gagawin niya. So, lahat daw po ng tumatawag sa kanyang pangalan ay kanya naman pong sasagutin. Sabi nga ng isang kanta, di ba? Just call my name and I'll be there. Yan ang pangako ng Panginoon Basta tumawag ka sa akin, ako nang bahala. Sagot ko na kayo. Darating at darating ako. So, tayo po'y nananalangin dapat. Number 3. Kailangan marunong tayong magpasakop sa kalooban ng ating amang nasa langit. Tanggapin natin na pinapayagan ng Diyos ang lahat ng bagay na ito. So anumang nangyayari sa buhay natin, ipinapahintulot ng Panginoon. So yung COVID-19 ay ipinahintulot ng Panginoon na dumating sa ating mundo. 'Di ba? So tanggapin natin ito, magpasakop tayo sa kanyang kalooban, sa kanyang mga nais, sa kanyang mga balakin sa buhay. Hindi po ba? Ganun ang ibig natin ipaunawa. Halimbawa, naalala niyo yung context pa rin natin sa Matthew 26, yung verse 39. Nung manalangin si Jesus, anong sabi niya sa kanyang ama? Ama ko, kung maaari po, tanggalin po ninyo ang sarong ito sa akin. Hindi ko po yata kakayanin ito. Pero nung sabi niya, but not my will, but your will be done. Hindi ako ang masusunod, kayo pa rin. So, ganun ang ibig sabihin. Sino ba naman ang may gusto ng COVID-19? Wala. Pero dahil bahagi siya ng buhay ng tao, pinayagan ng Diyos natin na nasa langit na dumating ito, tayo po'y magpasakop sa kanyang kalooban. So, hindi naman niya tayo iiwan, hindi naman niya tayo pababayaan sa ganitong mga panahon. So, si Jesus, kahit hindi niya gusto, kahit mahirap, kahit alam niyang magdurusa siya, pumayag siya. Kasi handa siyang magpasakop sa kalooban ng kanyang Ama. Pang-apat, harapin natin ang ating mga pagdurusang ito, lalo na ang COVID-19, nang meron pong kahinahunan. So, be calm, mga kapatid. Tayo po yung maging mahinahon sa lahat ng mga bagay na ito. In facing difficulties, be calm. Be cool. Easy lang tayo. Biruin niyo ang Panginoong Jesus.
pinagsasampal, hinampas ng pamalo sa kanyang ulo, dinuraan, nilait, ang papangit pa ng mga comments sa kanya. O, according to the history, lahat ng ipinapako sa krus, 'di ba? Nagsusumigaw at nagmumura. O, pero ang ating pong Panginoong Jesus, napakakalmado. O, pag tinatanong siya, anong sagot niya? Wala, no comment. Hindi man lang siya sumasagot, hindi man lang siya umiimik. Ganyan ang Panginoong Jesus. Pero pinag-aambalos na, pinahihirapan na, no comment pa rin. Diba? Ganun ang ating pong Panginoon. Napakakalmado niya. Kasi tayo, kung ganun ang gagawin sa atin, diba? Baka puro pagbabanta ang gagawin natin. Gaya ng mga tao ngayon, kung ano-anong mga ginagawa. Dahil sa hirap na dinadaanan, nawawala yung kahinahunan sa buhay ng maraming mga tao. So tayo po'y maging mahinahon sa ganitong mga panahon. Harapin natin ang COVID-19 ng meron pong kahinahunan. Hindi natin masusolusyonan ito kung tayo magiging pabigla-bigla sa ating mga desisyon. Di ba? Misa meron, di ba, nabalita, hindi nabigyan ng mga relief goods, nagwelga doon sa harapan ng barangay. Nasira yung social distancing. Diba? Hindi naman kailangan gawin yung ganung mga bagay. Bagaman siyempre may mga pagkukulang minsan at madalas sa ating mga barangay, municipal and public officials natin. Siguro dahil sa pagod din. Siyempre sila man nahihirapan or nadidelay yung mga tulong. Diba? Siyempre hindi naman agad-agad dumarating iyan. Basta sabi nga ng ating Pangulong Duterte, diba? Huminahon lang kayo. Madidelay lang ang mga tulong pero hindi kayo mamamatay sa gutom. Kasi ibibigay niya ang tulong para sa bawat isa sa atin. Lalo na sa ganitong mga panahon. Kailangan lang maging kalmado tayo. Kailangan kalmado. Hindi yung malaman nyo may positive sa lugar nyo, hindi na kayo mapakali. Talaga namang umuusok na ang cellphone, kakachismisan ko sino ba ang may positive. Diba? Natataranta na ang lahat. O sasabihin, isasara na ang palengke, natataranta na. O, diba? So, hindi na raw makakapasok ang bigas, o natataranta na. Kalmado lang tayo. Diba? Kumalma tayo, kakayanin nating mag-survive sa ganitong mga panahon. Diba? Alam niyo, ito lang napansin ko ha. Ewan ko kung nakita rin ninyo. Just saying ha, basta pagkain, basta't usaping pagkain, nag-iiba ang ugali ng mga Filipino. Di ba, nag-iiba ugali natin agad basta pagkain eh. Oh, yan yung nagiging problem natin. Nag-iiba ang mga attitude natin basta pagkain. Sa ibang mga lugar, ang mga relief goods, pag pinapila yan, pipila yan. Ang mga Filipino, pag dumating ang relief goods, nag-aaga-agawan. Oh, minsan yung disiplina natin, di ba? O kahit pansinin niyo ito, kahit may mga handaan, siguro matatawa pa kayo rito. Pag may handaan, usually ano ang handaan? Buffet. O anong nangyayari? Dahil nalilate ang pakain, naku, ang dami ng ugong-ugong na usapan. Naku, hindi na nagpakain, nagugutom na ako, ganito, ganyan. O diba, nagmumuryot na ang marami. Tapos kapag pipila na, hindi pa tinatawag ang kanilang mesa, nakatayo na sila at nakapila na. Ganyan ang ginagawa. Tapos may mga nakapila, anong ginagawa? Singit ng singit. Ito pa mas malungkot, di ba? Kunwari, merong kakilala, makikipagkwentuhan lang, sisingit na. Pagkasingit niya, sila pa malalakas ang loob magpasingit ulit. Dito na kayo. Minsan ganun ang magiging problema. Bakit? Basta usaping pagkain, nag-iiba ugali natin. Mali. Kailangan maging kalmado tayo. Pag hindi tayo naging kalmado, hindi tayo magsusurvive sa mundong ito. Diba? Kaya kailangan tayo kalma lang. Huwag tayong masyadong pabigla-bigla sa mga desisyon. Diba? Hintayin natin. Ang Diyos natin sa langit, hindi niya tayo pababayaan. He will provide all your needs. Siguro yung iba sa inyo, baka nga iba sa inyo, nakakatatlong relief goods na eh. Pero marami dyan, wala pa ni isa. Pero kalmado lang sila.
O, diba? Ganun lang naman ang ibig sabihin yan. So, harapin natin ng may kahinahunan ang lahat ng mga suliranin na ating po mga pinagdadaanan sa buhay na ito. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang maging talunan, ang sumusuko, ang gumigiba, ang bumibigay, because we have God on our side. Kaya dapat, anuman ang ating pong hamong harapin sa buhay na ito, sasabihin natin, I will survive. We will survive. Diba? So, yan yung ating pong challenge sa bawat isa sa atin. Kasama natin ng Diyos. Kakampi natin ng Diyos. Hahayaan ba ng Diyos na tayo matalo? Never. Diba? Basta tayo po ay gumaya sa Kanya, matuto sa Kanya, ano mang hirap ang ating pong dadaanin, magtatagumpay ang bawat isa sa atin. So, muli, sa oras mo na ito, ipanalangin natin ang pagtatagumpay na nais ipagkaloob ng Panginoon sa atin sa labang ito na atin pong inaharap. Amang Diyos na napakamakapangyarihan sa lahat, pinupuri namin kayo, pinasasalamatan. Kine-claim po namin ang victory over COVID-19. Hindi namin alam kung kailan. Wala kaming kakayanan na magpredikta kung kailan ito matatapos, pero alam po namin ito'y matatapos. Kasi ibibigay po ninyo ang tagumpay sa bawat isa po sa amin. Hindi nyo kami pababayaan. Yan ang pangako po ninyo. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, kine-claim po namin ang victory over COVID-19. Pangunahan po ninyo ang lahat ng aming pong mga frontliners, especially ang aming pong mga doktor, ang aming mga nurses, na nagbibigay ng tulong medikal para gamutin at tuklasin ang anumang mga bagay na may kinalaman sa aming pong problemang itong hinaharap. Kaya ang prayer po namin, Panginoon, tulungan po ninyo ang mga doktor na tumitingin sa aming pong mga kababayan na meron pong ganitong uri ng karamdaman. Nawa po, protektahan nyo sila, huwag nyo silang pababayaan, maging malakas ang kanilang katawan at hindi sila mahawa ng mga karamdaman ito. Itulot po ninyo, Panginoon, ang mga tumutuklas ng gamot na mabilis ang magamot ang ganito pong uri ng karamdaman at mga virus. I-bless nyo po sila, bigyan nyo sila ng wisdom, makita ang tamang formula upang sa gayong, Panginoon, ay magawa na po ito upang mawala at mapawi ang mga takot at pangamba ng mga tao sa amin pong kapaligiran. Kaya sa oras po na ito, Panginoon, salamat muli sa inyo pong mga aral, mga salita na amin pong napakinggan na nagpapalakas ng aming kalooban at higit sa lahat, nagpapaalala sa amin na kaya naming magtagumpay, hindi dahil malakas kami, hindi dahil magaling kami, kundi dahil meron kaming sinasampalataya ng napakamakapangyarihan sa lahat, ang aming Diyos na nasa langit. Kaya sa oras po na ito, ang lahat ng papuri ay para po sa inyo. I-bless you po kami, kasama po ng lahat ng sumusubaybay ng aming po programang ito. I-bless you po sila, Panginoon, kasama ng kanilang sambahayan. I-provide po ninyo ang lahat ng kanilang pangangailangan, pawiin ang mga takot at pangamba sa kanilang puso, at patuloy na protektahan sila ng inyo pong banal na dugo. In Jesus' name, Amen. Amen po, and God bless po. Mga kapatid, muli po, i-click po ninyo ang ating pong sa YouTube, Francis Santiago. Then, naroon po ang mga videos po natin. Then, click yun po yung subscribe, then yung bell, para po kayo ay updated sa ating pong mga videos. God bless po sa ating pong lahat. Mabuhay po kayo. Keep sharing po ang ating pong mga live streaming.